Pwede bang mag-divorce? Mabiyayang araw ng Biyernes, kapanalig, kapistahan ngayon ni San Maximiliano Maria Kolbe. Sister Rose Agtara po ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo na hangad siyang subukan at tinanong nila siya, Pinahihintulutan bang diborsyuhin ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan? Hindi ba ninyo nabasa na sa simula'y ginawa sila ng may kapal na lalaki at babae? At sinabi rin itong iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at pipisan sa kanyang asawa at magiging iisang katawan ang dalawa. Kung gayoy hindi na sila dalawa kundi iisang katawan na lamang. Kaya huwag papaghiwalayin ng tao ang pinagbuklod ng Diyos. Kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ang babae ng kasulatan ng diborsyo bago siya paalisin? Alam ni Moises na matigas ang inyong puso, kaya pinayagan kayong diborsyohin ang inyong mga asawa. Ngunit hindi ganito sa simula. At sinasabi ko naman sa inyo, kung may magpaalis sa kanyang asawa, malibang dahil sa pagtataksil, at saka magpakasal sa iba, nakiapid na siya. Sinabi naman ng mga alagad, Kung yan ang itinatadhana para sa lalaking may asawa, walang pakinabang sa pag-aasawa. Sinabi ni Jesus sa kanila, Hindi matatanggap ng lahat ang salitang ito, kundi ng mga pinagkalooban lamang nito. May ilang ipinanganak na hindi nakapag-asawa. May iba namang ipinakapon ng tao, at may iba ring tumalikod sa pag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Tanggapin ito ng pwedeng tumanggap. Ang tanong ng mga Pariseo kay Jesus, maaari bang mag-divorce? Ano man ang dahilan? Malinaw. Ang sagot ng ating Panginoon, mula pa sa simula. Pinag-isang laman na ang disenyo ng Diyos sa sakramento ng kasal. Pinag-isang puso na hindi dapat paghiwalayin ni numan. Naalala ko ang payo ng aking ina, Anak, ang kasal ay hindi isang kutsarang kanin na kapag mainit, agad mong iluluwa. Sinabi niya yon dahil mayroon ding challenges ang marriage nila ng aking ama. May panahon na hindi sila nagkakasundo. Naririnig ko doon sa kwarto na nag-aargumento sila at nagdidiskusyonan. Pero sa huli, sira pa rin ang kanilang palagi. Bumabalik sila sa yakap ng isa't isa kahit maraming tukso. Pagsasama pa rin nila ang paborito nilang desisyon. Alam kasi nila na nakaangkla ang kanilang kasal kay Jesus Maestro. Siya ang Kristong Hari na nakaluklok sa altar ng aming tahanan. Teka, paano kung may nasasaktan na, may nabibiktima, may pang-aabuso na? Oo. May karapatan ng tao na protektahan ang sarili at pamilya. Karapatan ding ipagtanggol ang dangal, ang kalayaan, kapayapaan. Pero epektibo nga ba ang diborsyo? Sana ang batas ng pangmakatao ang isulong. Nagbibigay ito ng proteksyon. Nagtatanggol sa biktima at handang humilom sa sagutang pamilya. Dito, hindi mo sinisira ang disenyo ng Diyos. Ang inyong buhay pa nga ang may pagkakataon na maiayos. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at subscribers. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts.
Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa banal na Espiritu kasama ni San Agustin. Hingahan mo ako, O Espiritu Santo, nang lahat ng aking pag-iisip ay maging banal. Kumilos ka sa akin, O Espiritu Santo, upang maging banal din ang aking gawain. Ilapit mo ang aking puso sa iyo, O Espiritu Santo, nang mahalin ko lamang kung ano ang banal. Palakasin mo ako, O Espiritu Santo, upang ipagtanggol ang lahat ng banal. Ingatan mo ako, O Espiritu Santo, upang maging lagi akong banal. Amen.